Isabella, look at this! Ito ang pinakabagong Hermes na dinala mismo ng supplier mula sa Paris. Wika ni Helen habang iwinagayway ang mamahaling bag. Kung papayag ka lang na permahan ng merger sa kumpanya ni Cedric, hindi lang bag ang makukuha natin. We will control the entire Luzon ports. Humigpit ang hawak ni Isabella sa kanyang baso ng inumin habang nakatingin sa labas ng balkonahe. Tita, port ng Luzon ang allowance mo sa susunod na buwan ang inaalala mo. Ouch ha! Napaka-direct mo naman! Sumimangot si Helen, sabay upo sa malambot na kama ni Isabella. I'm just concerned. 25 years old ka na, Isabella. Ang Monteverde Shipping Lines ay nangangailangan ng lalaking magpapatakbo sa logistics department. At si Cedric, he is perfect. Guwapo, galing sa buwan ng pamilya at higit sa lahat, kilala ang tatay niya sa Senado. Oo, kilala sa Senado dahil sa corruption issue noong nakaraang taon. Bulong ni Isabella sabay harap sa tiyahin. Tita, bumaba ka na ron. Sabihin mo sumasakit ang ulo ko. Ayoko makipag-date sa lalaking ang unang tinatanong sa akin sa unang date namin ay kung ilang cargo ships ang aktibo sa rutang Visayas. But they are waiting downstairs. Don Alfonso even brought his vintage champagne. Then drink it with them, tita. I'm not going down. Bumagsak ang balikat ni Helen at padabog na lumabas ng silid. Nang sumara ang pinto, huminga ng malalim si Isabella. Hinumbad niya ang kanyang diamond earrings at itinapon sa ibabaw ng tokador. Humarap siya sa salamin. Maganda, mayaman, makapangyarihan. Iyon ang tingin ng lahat sa kanya. Pero kapag inalis ang pangalang Monteverde, sino nga ba siya? Bumukas muli ang pinto at pumasok si Sophie, ang kanyang personal assistant na may hawak na makapal na folder. Bakas ang stress sa mukha nito. Isabella! Please tell me, hindi ka makikipag-merge sa mga Alcantara. Bungad ni Sophie, sabay lagay ng folder sa lamesa. Kasi kung oo, magre-resign na ako ngayon pa lang. Ang gulo kausap na secretary ni Cedric. Tinatanong kung anong brand ng kotse ang ipang susundo sa iyo sa anniversary gala. Like, hello? May helicopter kami. Bakit kotse ang poproblemahin niya? Natawa si Isabella. Don't worry, Sophie. Walang merger na mangyayari. Oh, thank God! Napahawak sa dibdib si Sophie. But wait! May isa pa tayong problema. Ang board members ay nagtatanong kung bakit hindi ka pa rin pumipili ng mapapakasalan. Ang sabi sa charter ng lolo mo, bago ka mag-26, kailangan mong magpakita ng stable partner para hindi ma-void ang veto power mo sa shipping operations. I know, at naiirita na rin ako. Inis na sabi ni Isabella habang naglalakad pabalik-balik. Lahat ng lalaking ipinapakilala sa akin, iisa lang ang tinitingnan. Pera, shares ng kumpanya. Titingnan ako sa mata pero nakikita dollar sign. Well, ganun talaga kapag pinanganak ang may-ari ng kalahati ng karagatan ng Pilipinas. Biro ni Sophie. So, anong plano mo? Tatakasan sila muli sa pamamagitan ng pagpunta sa wellness retreat sa Switzerland? Humarap si Isabella kay Sophie. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. No, this time I'm doing something radical. Oh no! Kilala ko ang ngiting yan! Kinabahan na sabi ni Sophie. Kapag ganyan kang umiti, palagi may nasisisante o may naluluging subsidiary company. Sophie, maghahanap ako ng trabaho bilang kasambahay. Katahimikan. Halos lumuwa ang mata ni Sophie habang tinitignan ng kanyang boss. Pagkalipas ng 5 segundo, humagalpak siya ng tawa. Good one, Isabella! Pero seryoso, nasaan ang totoong memo? May pipirmahan ba tayo sa port area bukas? I am serious, Sophie. Seryosong sabi ni Isabella habang nakatingin ng diretso sa kaibigan. Gusto kong umalis dito. Gusto kong makaranas ng buhay na walang nakakakilala sa akin.
Bilang isang Monteverde, gusto kong makakita ng mga totoong tao. Paano ba sila tumrato ng kapwa kapag akala nila ay walang pakinabang sa kanila? Kapag akala nila isa ka ng ordinaryong katulong? Are you out of your mind? Bulalas na sabi ni Sophie. Medyo napalakas ang boses kaya mabilis din tinakpan ang sariling bibig. Isabella, hindi mo nga kaya maghugas ng sarili mong baso na hindi nababasag. At paano ang kumpanya? Ikaw ang hawak ng operations. Sabihin mo sa board na pumunta ako sa isang private high-end wellness retreat sa kabundukan ng Tibet. Bawal ang signal, bawal ang emails para sa mental health ko. Total isolation. At kapag nalaman ni Tita Helen? Masyadong busy si Tita sa pagpili ng bagong mukha ng kanyang cosmetic brand para mapansin ang pagkawala ko. Basta dalhan mo lang siya ng buwan ng allowance niya, hindi yan magtatanong. Paliwanag ni Isabella. Isabella, mapapatay ako ng board kapag nalaman nilang pinayaan kitang maging katulong. Stress na sabi ni Sophie habang hinahawakan ng kanyang ulo. Saan ka naman kukuha ng papasukan at anong gagamitin mong pangalan? Kinuha ni Isabella ang kanyang tablet at ipinakita kay Sophie ang isang screenshot mula sa isang online job portal. Dito, Santos Home Kitchen sa Quezon City. Naghahanap sila ng stay-in housemaid. Sabi rito, kailangan din ng katulong sa pagbabalat ng mga gulay at pag-aayos ng delivery orders dahil maliit na catering business to. Tinignan ni Sophie ang screen. Santos? Sino ang mayari? Isang nagngangalang Leonard Santos. Mukhang simple ang pamumuhay nila. At tungkol naman sa pangalan ko, I will be Ella. Ella mula sa probinsya. Ella mula sa probinsya? Napataas ang kilay ni Sophie. Isabella, sa puti ng balit mo at sa tatas ng pananalita mo, iisipin nilang galing ka sa mamahaling subdivision na nalugi, hindi sa probinsya. I can handle this, Sophie. Maniwala ka sa akin. Lumapit si Isabella sa kanyang walk-in closet at naglabas ng isang simpleng t-shirt na kulay abo at lumang maong na ginamit niya noong nag-painting siya sa high school. This is my chance to find out if someone can actually love me for who I am, hindi dahil sa pangalan ko. At paano kung masamang tao ang mapasukan mo? Paano kung saktan ka nila? Pag-aalala ni Sophie. May GPS tracker ako. At palagi ako magpapadala ng message sa iyo kapag gabi. Kapag wala ka narinig sa akin within 24 hours, saka ka magpadala ng mga bodyguard. Nakangiting sagot ni Isabella. Bumuntong hininga si Sophie. Alam niya, kapag nagdesisyon na si Isabella, walang sino man ang makakapigil dito. Fine. Pero kapag pinaghugas ka ng banyo at umiyak ka, huwag akong tatawagan para magpadala ng helicopter. I want. Tawa ni Isabella. Kinabukasan, habang tulog pa ang buong mansyon, dahan-dahang lumabas si Isabella sa back exit ng mansyon. Walang dalang kahit anong luxury brand. Tanging isang lumang backpack na naglalaman ng ilang simpleng damit na binili ni Sophie sa palengke. Sumakay siya sa unang pagkakataon sa isang pampublikong jeep. Ang amoy ng usok, ang ingay ng makina, at ang siksikan ng mga pasahero ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Ngunit, kasabay nito ay ang pakiramdam ng kalayaan. Ang gintong hawla ay bukas na, at si Isabella, o mas tamang sabihing si Ella, ay handa na lumipad patungo sa hindi niya alam na kapalaran. Mga kaibigan, welcome po sa Sophia Stories to Tell. Ang kwento natin ngayon ay kwentong pag-ibig ng ating bida na si Isabella. Makahanap kaya niya sa papasukan na catering ang tunay na pag-ibig na hinahanap niya? At hulahan niyo kung siya ba ang unang mafo-fall o si alleged Mr. Right. I-comment niyo ang inyong sagot at babasahin po natin yan. Huwag niyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe, like and share bilang suporta sa ating channel. Simulan na pa natin ang kwento.
Nakatitig si Isabela na ngayon ay si Ella na sa screen ng kanyang phone habang nakatayo sa tapat ng isang lumang gate sa Quezon City. Kaka-text lang ni Sophie tungkol sa pinakaunang palusot nito sa kumpanya upang pagtakpan ng kanyang biglang pagkawala. Napailing na lang siya at napangiti. Suot ang isang kupas na grade na t-shirt, lumang maong na pantalon at simpleng sapatos. Hinarap niya ang kanyang bagong realidad. Mula sa loob ng gate, maririnig ang kalansing ng mga kaldero at ang malalakas na boses. Ang Santos Home Kitchen. Hindi ito tulad ng mga catering company na kinukuha ng pamilya Monteverde na may mga naka-uniforming waiters. Mukha itong malaking garahe na ginawang kusina. Puno ng usok, amoy ng bawang at nagkalat na mga aluminum tray. Hoy! Dahan-dahan naman sa pagbubuhat niyan. Kapag nayupi ang chafang dish, bawas yun sa sahod mo. Sinasabi ko sa'yo. Sigaw ng isang matinis na boses ng babae mula sa loob ng kusina. Bago pa man makakilo si Ella para kumatok, isang lalaki ang mabilis na lumabas mula sa pinto habang may pasan-pasang dalawang mabibigat na kulay asul na insulated box. Halos hindi na makita mukha nito dahil sa tumpok ng mga gamit na kanyang bitbit. Biglang napatisod ang lalaki sa isang nakakalat na hose ng tubig sa semento. Mag-ingat ka! Bulalas ni Ella, sabay takbo patungo sa lalaki. Mabilis niyang hinawakan ang gilid ng kahon upang hindi ito tuluyang matumba. Naitayo ng lalaki ang kanyang sarili. Ngunit sa lakas ng pwersa ng paghila ni Ella ay muntik na silang magkauntugan. Nang maibaba ng ligtas sa mga kahon, doon lang sila nagkatitigan ng maayos. Ang lalaki ay may katamtamang pangangatawan. May basang bimpo na nakasabit sa kanyang balikat at may mga butil ng pawis sa noo. Pero may kakaiba sa pangamata nito. Maliwanag, tapat, at tila palaging nakangiti kahit bakas ng matinding pagod. Siya si Leonard. Salamat ha. Muntik na akong sumabsab doon. Malaking bagay itong hawak mo. Sabi ni Leonard habang nagpupunas ng pawis gamit ang bimpo. Tinignan niya si Ella mula ulo hanggang paa na may bakas ng pagtataka. Teka, ikaw ba yung tumawag sa akin kahapon para sa stay-in assistant post? Opo, ako po si Ella. Sagot niya. Sinubukang baguhin ng kaunti ang tono ng boses upang magmukhang mas simple at walang ere. Mula po ako sa Leyte. Naghahanap po ng trabaho at matutuluyan dito sa Maynila. Leyte? Ang layo naman ng pinanggalingan mo. Sabi ni Leonard habang ngumingiti ng tapat. Ako nga pala si Leonard. Ako nagpapatakbo nitong simpleng kusina. Sino yan, kuya? May customer ba? Sabihin mo sarado na wala na tayong tatanggapin na orders para sa tanghalian. Isang babae ang lumabas mula sa kusina habang nagpapaypay. Gamit ang isang makapal na plastic folder. Nakasuot ito ng makapal na makeup na tila matutunaw na dahil sa init ng kusina. At may suot na peking branded na tsinelas. Si Claire. Claire. Siya si Ella. Siya yung nag-a-apply na stay-in helper natin. Pakilala ni Leonard sa kapatid. Tinignan ni Claire si Ella ng may mapanuring mata. Umikot siya sa paligid nito na tila isang inspector ng Bureau of Customs na naghahanap ng kontrabando sa bagahe. Stay-in helper? Sigurado ka ba rito, kuya? Maarting tanong ni Claire habang nakataas ang kilay. Tingnan mo nga ang balat niyan. Walang gasgas. Napakaputi. At yung kamay niya mukhang hindi pa nakakahawak ng kahit isang basang-basahan sa buong buhay niya. Baka naman magnanakaw yan o kaya naman SP ng kalabang catering sa kabilang kanto ha. Natawa ng bahagya si Ella. Bagamat medyo naiinis sa kawalang galang ng babae. Ate Claire? Ano nga ate? Excuse me? Mukha ba akong matanda sa'yo para tawagin mo akong ate? Claire na lang. Matari na putol nito sa sasabihin ni Ella. Pasensya na po Miss Claire. Maputi lang po talaga ako dahil hindi ako masyadong lumalabas sa amin sa probinsya. Pero masipag po ako. Kaya ko pong maglinis, maghugas at
tumulong sa mga delivery orders ninyo. Paliwanag ni Ella habang pinapanatili ang kanyang peking pagkatao. Kaya mong maghugas? Tinaasan siya lalo ng kilay ni Claire. Sige nga. Anong gagawin mo kapag may nasunog na salsa sa ilalim ng kawali? Sasabunin ng steel wool at lalagyan ng konting baking soda para madaling matanggal ang dumi ng hindi nasisirang aluminum. Mabilis na sagot ni Ella. Nabasa niya lamang iyon sa isang home improvement article noong nakaraang gabi habang nagpapanag-research tungkol sa mga gawaing bahay. Bahagyang natigilan si Claire sa bilis na sagot niya. Swerte lang yan. Alam naman ng lahat na tao ang tungkol doon. Claire, tama na yan. Saway ni Leonard, sabay tawa ng mahina. Kailangan natin ng tulong ngayon dahil tambak ang mga gagawin. Yung huling helper natin, umalis nang walang pasabi dahil hindi kinaya ang dami ng deliveries natin. Ella, pasensya ka na sa kapatid ko Masungit lang talaga yan kapag mainit ang panahon. Sanay naman po ako sa iba't ibang ugali ng tao. Ngumiti si Ella na may kaunting patama sa pag-uugali ni Claire. Aba? Sumasagot ka pa Claire, pumasok ka na sa loob at ipaprint mo na yung invoice para sa delivery natin mamayang hapon. Utos ni Leonard na may halong autoridad sa kanyang boses. Padabog na tumalikod si Claire. Ngunit bago pumasok ay binigyan muna niya si Ella ng isang matalim na tingin. Sinasabi ko sa iyo kuya, kapag may nawala kahit isang pirasong kutsara rito, pulis ang diretsyo niyan. Nang tuluyang makapasok si Claire, huminga ng malalim si Leonard at hinarap si Ella. Pasensya ka na talaga sa kanya. Mabait naman yan. Sadyang stress lang dahil maraming orders. Sige, pasok ka muna para may pakita ko sa iyo ang kwarto mo. Pasensya ka na talaga sa kanya. Mabait naman yan. Sadyang stress lang dahil marami tayong orders ngayon. Sige, pasok ka muna para mapakita ko sa yung kwarto mo. Binuhat ni Leonard ang dalawang mabibigat na kahon habang sumusunod sa kanya si Ella. Pumasok sila sa loob ng bahay. Hindi ito kalakihan, pero maayos at malinis ang sala maliban sa ilang mga kahon ng plastic containers na nakatambak sa gilid para sa negosyo. Ipinakita ni Leonard ang isang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Mayroon itong isang single bed, isang maliit na ventilador, at isang lumang cabinet. Dito ka muna. Alam kong hindi ito kasing luwag ng mga hotel o baka ng bahay niyo sa probinsya. Pero may sarili namang lakang pinto para sa privacy. Seryosong sabi ni Leonard. Ang sahod ay 3,000 kada linggo. Libre ang pagkain na tirahan. Okay ba sa'yo yun? Opo, malaking tulong na po ito. Sagot ni Ella. Sa totoo lang, ang 3,000 piso ay kulang pa pambili ng isang tasa ng kape sa paborito niyang cafe sa Makati. Ngunit, kailangan niyang panindigan ng karakter. Mabuti naman. Sige. Magayos ka muna ng gamit mo. Pagkatapos, kung kaya mo na, simulan natin sa pagbabalat ng 5 kilong patatas at 3 kilong carrots para sa menudo bukas. Sabi ni Leonard habang naglalakad palabas. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita kapag natapos ko tong mga delivery receipts. Salamat po. Nakangiting sabi ni Ella. Nang maisara ang pinto, ibinaba ni Ella ang kanyang backpack. Umupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa kanyang mga kamay. Walang manicure, walang mamahaling rings. Kinuha niya ang kanyang phone upang magpadala ng mensahe kay Sophie. Sophie, nakapasok na ako. Mabait ang amo ko. Pero ang kapatid niya, mukhang magiging malaking sakit ang ulo ko. Simulan ng pagpapalat ko ng patatas. Ilang segundo lang, sumagot si Sophie. OMG, Isabella! Are you sure? Pwede kitang ipasundo kung nagbago ang isip mo. At anong patatas? Ni hindi mo nga alam kung nasaan ang kusina sa mansyong ito. Natawa si Ella sa text ng kaibigan. Binulsa niya ang phone at huminga ng malalim.
Kaya mo to, Isabella. Oh, Ella. Ipakita mo sa kanila na hindi ka lang isang pangalan. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina. Sinalubong agad siya ng isang malaking planggana ng patatas at isang matalas na pangkudkod. Si Claire ay nakaupo sa hapagkainan. Nagsiselfie habang may hawak na baso ng iced coffee. Walang pakialam sa paligid. Nagsimulang magbalat si Ella. Sa unang patatas, halos kalahati ng laman ang nasama sa balat dahil sa kaba at kawalan ng karanasan. Ay nako! Sabi ko na nga ba? Sayang ang patatas! Pasaring ni Claire habang nakatingin sa kanyang phone. Baka mamaya, mas mahal pa ang tapon kaysa kinikita namin sa'yo rito. Huminga ng malalim si Ella. Pinigilan ang sarili na sabihin na kaya niyang bilhin ang buong palengke kung gusto niya. Sa halip, mas inayos niya ang kanyang pagkilos at mas naging maingat sa bawat haplos ng pagkudkod. Dumating si Leonard na may dalang mga bagong grocery. Na makita ang ginagawa ni Ella, lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang pangkudkod sa kamay nito. Ganito kasi yan, Ella. Huwag mo masyadong idiin. Malumanay na sabi ni Leonard. Hinawakan niya ang patatas at sa isang mabilis ngunit banayad na galaw, natanggal ang balat nito ng napakamanipis. Parang buhay lang yan. Huwag mong biglayin. Dahan-dahang haplos lang para hindi masayang ang mga magagandang bahagi sa loob. Napatitig si Ella sa mukha ni Leonard habang nagtuturo ito. May kakaibang sensasyon na dumaloy sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa sino mang mayamang manliligaw na nagdala sa kanya sa mga mamahaling restaurant. Dito, sa mausok na kusina, tila mas maliwanag at makulay ang lahat. Maagang nagising si Ella dahil sa ingay ng tumitilawok ng manok ng kapitbahay at sa huni ng tricycle sa labas. Iba ito sa tahimik na umaga sa kanyang mansyon kung saan tanging tunog ng aircon ang naririnig niya. Sumakit ang kanyang likod dahil sa matigas na kutsyon, pero mabilis siyang bumangon. Hoy, Ella! Gising na! Huwag mong sabihin kailangan pa kitang dalhan ng almusal sa kama. Sigaw ni Claire mula sa labas ng pinto, sabay katok ng malakas. Mabilis na binuksan ni Ella ang pinto. Naka-uniforme na siya ng simpleng t-shirt at short na pambahay. Gising na po, Miss Claire. Ano po ang unang gagawin? Tinignan siya ni Claire habang humihigop ng mainit na tsokolate. Mabuti naman. Unahin mo yung lababo. Punong-puno ng mga kaldero kagabi. At pagkatapos niyan, punasan mo ang exhaust fan. Napakagrasa niyan. Gusto ko, walang maiwang kahit isang mancha. Kundi, ikaw ang magbabayad ng bagong strainer. Sige po, sagot ni Ella. Habang naguhugas siya ng mga naglalakihang kaldero, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad. Walang dishwasher dito. Tanging sabon, steel wool at sariling lakas ng bisig. Biglang nag-vibrate ang phone niya sa bulsa. Mabilis siyang tumingin sa paligid at nagtago sa likod ng malaking refrigerator para sagutin ang tawag. Isabella! Thank God sumagot ka! Hysterical na boses ni Sophie ang bumungad. Sophie, bakit? May problema ba sa kumpanya? Pabulong na tanong ni Ella habang binabantayan ang pinto. Wala naman sa operations, pero si Cedric, pumunta siya rito sa opisina mo. May dala siyang malaking bouquet ng bulaklak at nagpupumilit na ipadala yan sa iyo sa Tibet. Sinabi ko sa kanya bawal ang bulaklak sa wellness center dahil baka makadisturb sa aura ng mga monghe doon. Naniwala naman ang tanga. Pero tinanong niya kung anong brand na siya ang iniinom mo. Anong tsaa? Sabihin mo, kamomile na hinaluan ng luya. Sophie, kailangan ko na ibabato. May excess fan pa akong sasabunin. Wait, exhaust what? Pinatay na di Ella ang tawag. Huminga siya ng malalim at hinarap ang dambuhalang exhaust fan na puno ng naninikit na grasa na ilang buwang pagpiprito. Kumuha siya ng mainit na tubig at dishwashing liquid. Habang nakatayo sa ibabaw ng silya, sinimulan niyang kuskusin ang bakal. Napunta ang ilang patak na maruming grasa sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo riyan?
Muntik nang mawala ng balanse si Ella sa gulat. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan sa baywang ni Leonard na kararating lang galing sa pamalengke. May bitbit itong dalawang malaking bayong. Salamat. Hingal na sabi ni Ella habang bumababa sa silya. Claire, Tawag ni Leonard sa kapatid na kasalukuyang nanonood ng TV sa sala. bakit mo pinapakyat si Ella sa silyang yan? Paano kung mahulog siya? At bakit Texas fan agad ang pinalilinis mo sa kanya sa unang araw niya? Lumabas si Claire mula sa sala. Nakataas ang kilay. Kuya, katulong siya. Trabaho niya yan. Kung hindi niya kayang simpleng paglilinis, maghanap siya ng ibang mapapasukan. Mukha kang pabebe lang yan dito eh. Hindi ako pabebe, Miss Claire. Tapos ko na pong hugasan ng mga kaldero at malapit na rin pong matapos dito. Pagtatanggol ni Ella sa sarili habang pinupunasan ng noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin si Leonard kay Ella. Bakas ng pag-aalala sa mga mata nito. Kumuha siya ng malinis na basahan at inabot kay Ella. Ipunas mo muna sa mukha mo. May uling ka pa sa pisngi. At ikaw naman, Claire. Tumulong ka rito. Ihanda mo mga sangka para sa order ng barangay hall mamaya. Kuya naman, may gagawin pa ako sa social media page natin. Kailangan ko mag-post para sa marketing. Reklamo ni Claire bago bumalik sa sala habang nagdadabok. Napailing si Leonard at hinarap si Ella. Pasensya ka na talaga sa kapatid ko, Ella. Mula nang mamatay ang mga magulang namin, 3 taon ang nakakaraan. Nasanay siyang ako ang gumagawa ng lahat. Medyo lumaki ang ulo dahil lagi ko siyang pinagbibigyan. Naiintindihan ko, mahirap talagang mawala ng magulang. Malumanay dahil sabi ni Ella, naalala niya ang sarili niyang ama na palaging abala sa kumpanya bago ito yumao, na nag-iwan sa kanya ng malaking responsibilidad sa murang edad. O sige, ako natatapos niyan. Doon ka naman sa mesa. Mag-iwa ka ng mga sibuyas. Kaya ko to. Ako natatapos na ito. Gusto kong patunayan na karapat-dapat ako sa sahod na binibigyan ninyo. Tinitigan siya ni Leonard ng ilang segundo bago ngumiti. May kakaiba sa iyo, Ella. Ang pananalita mo, napakapino. At kahit mukha kang nahihirapan, hindi ka sumusuko. Para kang hindi galing sa hirap. Ano po? Ano kasi, sa Leyte kasi, ang lola ko ay dating guro, kaya tinuruan niya akong magsalita ng maayos at kahit mahirap kami, itinuro niya sa aking maging matatag. Swerte ng lola mo sa'yo. Sabi ni Leonard sa kanya habang tinutulungan siyang ibaba ang exhaust fan na ngayon ay kumikinang nasa linis. Maya-maya pa ay pumasok si Claire sa kusina na may dalang isang napakaluma at kalawanging cast iron na kawali. O Ella, dahil masipag ka naman pala, linisin mo to. Yan ang paboritong kawali ni Papa na nakatago sa bodega. Gusto kong gamitin yan para sa special na order mamaya. Kapag hindi mo yan nalinis ng walang gasgas, ibig sabihin, tamad ka talaga. Nanlaki ang mga mata ni Leonard. Claire, ang kalawang niya ng ilang taon na. Bakit mo pinapahirapan si Ella? Hayaan mo siya, kuya. Tingnan natin ang galing ng taga Leyte. Tinignan ni Ella ang kawali. Sige po, susubukan ko. Matapang na sabi niya. Kumuha si Ella ng asin at patatas. Ginamit niya ang hiwa ng patatas bilang pangkuskos kasama ang asin upang matanggal ang kalawang nang hindi nagagasgas ang bakal. Pagkatapos ay pinahira niya ito ng mantika at ininit sa kalan. Pagkalipas ng 1 oras, pumasok si Ella hawak ang kawali na kumikinang at mukhang bago. Napanganga si Claire na makita to. Paano mo nagawa yun? Nang walang gasgas? Asin at patatas lang po, Miss Claire. Nakangiting sugot ni Ella. Napangiti si Leonard yung malawak at hinawakan ng balikat ni Ella. Napakahusay mo, Ella. Maraming salamat. Napakahalaga ng kawaling ito para sa akin. Naramdaman ni Ella ang init ng kamay ni Leonard sa kanyang balikat at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang pinahahalagan siya dahil sa kanyang sariling lakas at hindi dahil sa kanyang pera. Ngunit, sa gilid, lalong sumimangot si Claire. 11:00 na ng gabi, ngunit buhay na buhay pa rin ang kusina ng Santos Home Kitchen. Nakatambak sa mahabang lamesa ang mga aluminum tray na kailangan lagyan ng label
para sa maagang delivery bukas sa isang malaking construction site. Si Claire ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kwarto matapos magreklamo na sumasakit ang kanyang ulo sa amoy ng mantika at sibuyas. Ella, dyan ka na muna. Ako na magbubuhat ito mga huling kahon sa labas. Wika ni Leonard habang nagpupunas ng pawis sa kanyang leeg gamit ang basahan. Kuya Leonard, kaya ko naman. Dalawa naman ang hawakan nitong crate. Tulungan na kita para mas mabilis tayong matapos. Sagot ni Ella, sabay hawak sa dulo ng mabigat na kahon. Napatitig si Leonard sa kanya, napangiti ng malawak. Hindi kita kinuha rito para magpagod ng husto. Baka bukas niyan, iwanan mo na rin ako tulad ng mga naunang helper na hindi man lang tumagal ng 3 araw. Hindi ako ganoon. Kapag nagsimula ako ng isang bagay, tinatapos ko talaga to hanggang dulo. Seryosong sagot ni Ella. Binuhat nila ang kahon ng magkasabay at maayos na inilapag sa tabi ng pinto ng delivery multicab. Napaupo si Leonard sa isang pulang plastic na upuan sa kusina. Halatang pagod na pagod pero nakangiti pa rin. Kumuha siya ng 2 baso ng malamig na tubig mula sa lumang dispenser at inabot ang isa kay Ella. Salamat, Ella. Kung wala ka rito ngayon, baka madaling araw na naman ako matapos sa pag-encode ng mga resibo. At sigurado, late na naman ang delivery namin bukas. Wala nga naman. Masaya naman ako kapag abala mga kamay ko sa trabaho. Sabi ni Ella, sabay inom ng tubig. Tumingin siya sa paligid ng simpleng kusina na puno ng mga kaldero. Bakit nga pala hindi ka kumuha ng mas malaking sasakyan o kaya karagdagang tauhan? Mukha namang marami kayong kliyente at palaging puno ang iyong schedule. Natawa ng mahina si Leonard. May bahid ng lungkot ang kanyang boses. Sana nga ganun kadali ang lahat, Ella. Pero ang catering business, mabilis magpalit. Ngayong linggo, marami kaming order. Sa susunod na linggo, baka biglang wala. Lahat ng kita namin, nagpupunta sa pambayad ng utang sa mga supplier ng karne at sa tuition ni Claire sa kolehiyo. Wala kaming sapat na ipon o kapital para mag-expand. Hindi ka ba sumubok kumuha ng loan sa malaking bangko? O kaya maghanap ng mga interesadong investors? Tanong ni Ella, gamit ang kanyang natural na kaalaman sa corporate at business world. Loan? Sinubukan ko na yan noon. Pero kapag maliit na negosyo ka lang, tulad ng sa amin, napakahirap ng requirements sa mga malalaking bangko. Hahanapan ka ng kung ano-anong collateral at katibayan ng ari-arian. Saan naman ako kuha ng titulo ng lupa o mansyon? At ang mga investors, wala namang papansin sa isang maliit na garahe sa Quezon City. May makakapansin din sa galing at sipag mo, Leonard. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sana nga magkatotoo yan. Ang pangarap ko na naman talaga sa buhay ay magkaroon ng sariling gourmet restaurant. Yung hindi lang puro pagkain pangkanto ang hinahain. Gusto kong ipakita sa buong mundo na ang pagkain Pilipino, kayang-kaya nating iserve sa mga pinaka-elegante lamesa ng mga mayayaman. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na may pambili kami ng bigas araw-araw. Napatitig si Ella sa kanya. Sanay siya sa mga lalaki nag-uusap tungkol sa milyong-milyong pisong shares, mga stocks, at mamahaling sasakyan na ibinibigay ng kanilang mga magulang. Pero si Leonard, iba ang kanyang pangarap. Ito ay puno ng pagsisikap, pagmamahal sa pamilya, at totoong passion sa pagluluto. Walang halong kasakiman o kayabangan. Biglang nag-vibrate ang phone ni Ella sa kanyang bulsa. Magpapahangin lang ako sa labas ng gate. Sige lang. Lumabas si Ella sa maliit na bakuran at mabilis na binuksan ang kanyang phone. Mensahe ito mula sa nagpapanik na si Sophie. Isabella, emergency. Si Cedric, tila nababaliw na naman. Nag-hire siya ng private investigator para silipin kung nandun ka talaga sa Tibet. Nakarating kasi sa kanya ang chismis na wala ka raw doon dahil walang nakakita sa iyo sa labas ng meditation hall sa bundok. Mabilis na nag-type si Ella upang sumagot. Ano? Baliw talaga ng lalaking yan. Anong ginagawa mo para pagtakpan ako, Sophie? Ilang segundo lang, sumagot ang kanyang kaibigan. Nakaredy ang fake documentation ko. Gumawa ako ng peking medical certificate na nagsasabing nasa ilalim ka ng silent and dark retreat.
kung saan bawal ka makita kahit ng mga monghe doon dahil sa matinding spiritual cleansing. At nagpa-photoshop ako ng anino mo sa tapat ng snowy mountain gamit ang profile picture mo noong nag-hiking ka sa Switzerland. Naniwala naman ang investigator niya. Sabi pa nga sa akin, napaka-mystical mo raw na tao. Napahawak ng kanyang noo si Ella habang natatawa ng tahimik sa kalokohan ng kaibigan. Sophie, ang galing mo talaga. Pero hanggang kailan natin kaya to? 2 linggo pa lang ako rito. Kaya natin to. Pero seryoso Isabella, kumusta ang pagbabalat mo ng mga patatas? At ang ama mong si Leonard? Sabi mo mabait siya. Baka naman may lihim na motibo yan sa'yo Mag-ingat ka pa rin. Napatingin si Ella sa pinto ng kusina kung saan anino ni Leonard na nakikita niyang masipag na nagpupunas ng lamesa. Wala siyang lihim na motibo, Sophie. Sa totoo lang, siya na yata ang pinakatapat na lalaking nakilala ko sa buong buhay ko. Ay, amoy may bagong love team Sige na, kailangan ko na kasi kasuin ng board members na nagrereklamo sa delayed financial audit natin. Bye, Cinderella! Itinago ni Ella ang phone at pumasok muli sa loob ng kusina. Naabutan niya si Leonard na may inihahandang maliit na kawali sa kalan. May kakaiba at napakabangong amoy ng bawang at linga na sumalubong sa kanya. Oh, Ella, saktong balik mo dito. Gutom ka na ba? Tanong ni Leonard, sabay harap sa kanya, hawak ang 2 mangkok. Gumawa ako rito ng simpleng pagkain para sa ating dalawa. Ano yan? Parang pansit canton pero bakit ibang amoy? Tanong ni Ella habang lumalapit sa hapag. Pansit canton nga lang. Pero nalagyan ko ng kaunting sesame oil. Dinurog naman At nalagang itlog na may kaunting liquid seasoning habang niluluto ko to. Para maging parang instant ramen ng lasa. Pagmamalaki ni Leonard, sabay abot ng mangkok sa kanya. Tikman mo to at sabihin mo ang totoo mong opinion. Kumuha si Ella ng tinidor at sumubo ng kaunti. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sarap ng ulam. Ang simpleng instant noodles ay naging parang pagkain sa isang mamahaling Asian restaurant sa Makati. Ang sarap nito Paano mo nagawa ang ganitong lasa? Mula sa simpleng instant noodles lang? Nasa tamang diskarte lang yan. Tawa ni Leonard habang sumusubo rin. Kahit gaano kasimple yung mga sangkap, kapag nilagyan mo ng puso at kaunting pag-iisip, sigurado magiging espesyal ang bawat ulam. Napatitig si Ella sa kanya habang kumakain. Habang tumatawa si Leonard, napansin ni Ella na may kaunting mantsa ng toyo sa gilid ng pisngi nito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kumuha siya ng malinis na tissue at dahan-dahang pinunasan ang pisngi ni Leonard. Natigilan naman ang binata sa ginawa ni Ella. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang segundo. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay tila nawala sa kanilang pandinig. At ang tanging naririnig na lamang ni Ella ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Napansin din ni Leonard ang dulas at lambot ng daliri ni Ella. Kahit ilang araw na ito nagbabalat ng mga gulay sa kanilang magaspang na kusina. Ella, ang mga mata mo, kapag tinititigan kita ng malapitan, parang hindi ka talaga ordinaryong pambahay lang. Bulong ni Leonard. Bahagyang lumapit ang mukha nito sa kanya. Ang ganda mo. Agad din namula mga pisngi ni Ella. Mabilis niyang ibinaba ang hawak na tissue at umiwas ng tingin. Sinusubukang itago ang matinding kaba na nararamdaman. Salamat sa pansit canton na niluto mo. Masarap talaga to. Pero kailangan ko nang matulog para maaga akong magising bukas. Sige, magpahinga ka na mabuti. Medyo nauutal na sagot ni Leonard na tila natauhan din sa kanyang biglang sinabi. Maaga pa ang gising natin dalawa bukas. Mabilis na tumakbo si Ella papasok sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng dahan-dahan. Sumandal siya sa pinto habang hawak ang kanyang dibdib na napakabilis ang tibok. Sa buong buhay niya, walang sinumang mayamang maniligaw o nakapagpatibok ng puso niya ng ganito kabilis. At lahat ng ito ay nangyari sa loob ng isang maliit, mainit at simpleng kusina. Ella! Pakikuha naman ng pitcher ng tubig sa loob, utos ni Claire habang nakadungaw sa may gate.
Nandyan si Richard, oh. Ayusin mo ang kilos mo, ha? Huwag kang tatanga-tanga sa harap niya dahil sikat na tao yan. Sino po ba si Richard, Miss Claire? Tanong ni Ella habang tahimik na pinupunasan ng lamesa. Siya ang nag-iisang anak ng may-ari ng cold storage rito. Sagot ni Claire, sabay haplos sa kanyang buhok. Siya ang supplier ng karne na ginagamit sa kusina at masugid siyang naniligaw sa akin. Ngayon alam mo na. Bumukas ang pinto at pumasok si Leonard na may bitbit na kape. Claire, huwag mo sabing nagpabili ka na naman kay Richard ng milk tea. Nahihiya na ako sa tao. Supplier natin siya, hindi mo siya driver o katulong. Kuya naman, siya ang nagpipilit na bilhan ako ng kung ano-ano. Gusto lang naman niya akong makita, kaya siya dumaan. Depensa ni Claire, sabay irap. Wala namang masama kung magpakita siya ng effort. May negosyo ring inaasikaso si Richard. Huwag nating abusuin ang kabaitan niya. Payo ni Leonard bago humigop ng kape. Narinig ang malakas na busina sa labas. Isang makintab na pulang Mustang ang pumarada sa tapat ng gate. Bumaba rito ang lalaking naka-polo shirt, may gintong relo at naka-sunglasses. Siya si Richard. Hey babe! Bata ni Richard habang naglalakad papasok sa bakuran. Grabe ang traffic sa labas. Napakainit pa rito sa kusina nyo. Walang aircon kahit sa waiting area. Hi Richard! Malanding bata ni Claire sabay kuha ng milk tea. Salamat sa pagpunta mo. Pasensya ka na sa ingay at init. Marami kasing iniyahan ng order si kuya. Hello Richard, salamat sa pagdaan mo. Bati naman ni Leonard, bagaman formal ang tono. Tumingin si Richard kay Leonard, sabay tanggal ang sunglasses. No problem bro. Siyempre malakas si Claire sa akin, kaya dumaan ako. Dinala ko na yung bagong invoice para sa bulk order ng karne sa susunod na buwan. Nataas kami ng 5 piso kada kilo dahil sa krudo. Pero binigyan ko naman kayo ng discount. Kumunot ang noo ni Leonard. 5 piso? Medyo malaking itinaas yan para sa amin. Halos mawala na kami ng kita sa mga nakaraang catering contracts dahil sa pagtaas din ng presyo ng mga gulay. Business is business, Leonard. Kailangan din namin kumita. Tawa ni Richard, sabay upo sa lumang upuan. Bigla siyang napatras na makita ang dumi sa sandalan nito. Oh! Ano ba to? May mantika pa ang upuan. Baka madumihan ang polo ko. Pasensya na po. Mabilis na lumapit si Ella, hawak ang basahan. Lilinisin ko po agad ang upuan para maging maayos ang inyong pag-upo. Tinitigan ni Richard si Ella mula ulo hanggang pa ng may pangmamaliit. Sino to, Claire? May bago na naman kayong katulong dito? Oo. Si Ella, galing probinsya. Sagot ni Claire ng may ngisi. Mabagal kumilos at walang alam sa gawaing Maynila. Kaya pinagpapasensyahan ko na lang muna. Galing sa probinsya? Ngumiti ng mapanuya si Richard habang pinapanood si Ella. Kaya pala mukhang ewan. Tumingin ka nga sa akin kapag kinakausap kita. Bakit parang natatakot ka at hindi ka makatingin ng diretso sa mga mata ko? Inangat niya Ella ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Richard ng matagal, nang walang kurap at walang takot. Kung alam lang ng lalaking ito na ang pamilya niya ay maliit na supplier lang na sumusubok makakuha ng import permits mula sa Monteverde Shipping Lines, baka lumuhod ito sa harap niya para humingi ng tawad. Aba, matapang ka ah. Inis na sabi ni Richard. Ganyan ba ugali ng mga katulong niyo rito, Leonard? Ella, pakikuha mo na yung mga basang tray sa labas. Utos ni Leonard upang ilayo ang dalaga. Hinarap niya si Richard ng may seryosong mukha. Richard, bago pa lang si Ella rito. Hindi pa niya kabisado ang ugali ng mga tao sa Maynila. Kaya pagpasensyahan mo siya. Dapat tinuturuan niyo yun ang leksyon. Ang mga katulong, dapat alam kung saan lulugar. Mayabang na sabi ni Richard sabay kuha ng baso ng tubig. Uminom siya, ngunit bigla niyang idonora ito. Ano ba naman to? Bakit ang lasa ng tubig ay parang galing sa gripo? Mineral water po yan, galing sa dispenser. Paliwanag ni Ella habang mabilis na pinupunasan ng natapong tubig sa sahig ng walang reklamo.
Gripo yan. Huwag mo kong lokohin. Sigaw ni Richard, sabay tayo. Hinarap niya si Ella nang may galit. Baka gusto mo lang makatipid para may bulsa kang pera. O sadyang tamad ka lang magpalit ng galon. Richard, tama na. Seryosong sabi ni Leonard. Tumayo siya at humarang sa pagitan ni na Richard at Ella upang protektahan ang dalaga. Kami ang naglalagay ng tubig na yan sa dispenser. Kung may problema ka sa lasa, sa akin ka magreklamo at huwag sa helper ko. Pinagtatanggol mo talaga ang katulong na yan laban sa akin, Leonard? Customer niyo ako. Pwede kong kanselahin ang kontrata natin bukas sa bukas din. Kung gusto mong kanselahin, sige lang. Malamig, ngunit determinadong sagot ni Leonard. Pero hindi ko hahayaan na bastusin mo ang mga tao rito. Kahit katulong siya, may dignidad siya. Hindi mo siya pagmamayari para ipahiya. Kuya! Gulat na sigaw ni Claire. Ano bang sinasabi mo? Si Richard yan. Paano nang supply natin ng mga karne para sa catering natin? May iba pa namang supplier sa palengke, Claire. Pero ang respeto sa kapwa, hindi nabibili sa kahit anong tindahan. Nanginginig sa galit si Richard habang mabilis na isinusuot ang sunglasses. Sige, Leonard. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin kapag pinigilan ko lahat ng delivery niyo bukas. Claire, aalis na ako. Padabog na lumabas si Richard at mabilis na pinaharurot ang Mustang na nag-iwan ng usok sa tapat ng gate. Naiwang tahimik ang kusina. Umiiyak na hinarap ni Claire ang kapatid. Sira ka na ba, kuya? Dahil lang sa katulong na to, inaway mo si Richard? Sinira mo ang plano ko! Padabog siyang pumasok sa kwarto at malakas na ibinalibag ang pinto. Huminga ng malalim si Leonard at napaupo. Bakas ng pagod. Hinarap niya si Ella. Ella, okay ka lang ba? Pasensya ka na sa naging ugali ni Richard ha. Salamat. Okay lang ako. Nakangiting bulong ni Ella habang pinagmamasdan ng tapat at busilak na mukha nito. Totoo nga ang banta niya, kuya. Walang dumating na delivery mula sa cold storage ngayon. Inis na sigaw ni Claire habang padabog na ibinababa ang kanyang telepono sa lamesa. Tinatawagan ko si Richard pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Sabi ko naman sa iyo, maling desisyon na awayin siya dahil lang sa katulong na yan. Claire, tumahimik ka nga muna at huwag kang sumigaw. Mahinahong saway ni Leonard habang abala sa pag-ayos ng mga gulay sa kusina. Pumunta ako sa palengke kanina. Nakabili ako ng sariwang karne doon. Mas mura pa nga ito kaysa sa presyo ni Richard. Pero kulang yan, kuya. Paano yung VIP client na galing sa foreign logistics firm ngayon? Gusto nila ng imported beef at napaka-komplikado ng menu. Reklamo ni Claire. Hindi natin sila pwedeng bentahan ng karne mula sa palengke. Mapapahiya tayo. Lumabas si Ella mula sa kusina. Bit-bit ang isang tray ng mga bagong hugas na baso. Miss Claire, ang karne sa palengke ay dumaan sa inspeksyon. Kung maayos ang pagkakahiwa at tamang timpla, mas masarap pa ito kaysa sa frozen na karne ni Richard. Huwag kang sumabat! Hirap ni Claire sabay turo sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi galit si Richard ngayon. Baka nakakalimutan mong katulong ka lang dito. Claire, tama na nga. Pagpigil ni Leonard, seryoso siyang tumingin sa kanyang kapatid. Desisyon ko ang lumayo kay Richard. Hindi ko hahayaang bastusin niya ang kahit sino nagtatrabaho sa akin. Magdiwala ka sa akin. Kaya natin ang event ito. Biglang huminto ang isang makintab na itim na SUV sa tapat ng gate. Bumaba rito ang isang banyagang lalaki na naka-Amerikana. May hawak siyang tablet habang tinititigan ang paligid. Nandiyan na siya, kuya! Hysterical na bulong ni Claire, sabay mabilis na ayos ng kanyang buhok at damit. Kuya, si Mr. Charles Harrison yan, ang operations manager ng international logistics firm. Kapag nakuha natin ang contract na to, yayaman na tayo! Mabilis na lumabas si Leonard upang salubungin ang banyaga. Good morning, Mr. Harrison. Welcome to Santos Homes Kitchen. Please come inside. Tumingin si Mr. Harrison sa paligid. Nakakunot ang noo dahil sa init at usok. Good morning. I am here for the final assessment of your catering services for our annual gala. I need to review your quality control and supply chain management. Yes, please sit down, sir.
Medyo nauutal na sabi ni Leonard habang iginagaya kang lamesa sa sala. Claire, pakikuha naman ng malamig na tubig para kay Mr. Harrison. Yes, sir. Water. Very cold. Very delicious water. Wika ni Claire na halatang kinakabahan habang inilalapag ang baso sa lamesa. Umupo si Mr. Harrison at binuksan ang kanyang tablet. Right. As stated in our email, 50% of our guests require organic and gluten-free options. How do you prevent cross-contamination here? Also, what is your contingency plan in case of supply chain disruption? Napakamot sa kanyang batok si Leonard. Contamination? We clean very good, sir. Every day we wash, and the delivery we have our own car, the multicab. It is very fast. Hindi nasiyahan si Mr. Harrison. A multi-cab? It's not a temperature-controlled vehicle. What about the organic certification of your supplies? If you cannot explain these aspects, I'm afraid we cannot proceed. This is a high-profile event, and professional compliance is mandatory. Namawis ng husto si Leonard. Tumingin siya kay Claire para humingi ng tulong. Sir, we cook very delicious. Promise. Pinoy food. Number 1. Sabi ni Claire na halatang walang alam sa mga technical na bagay. Bumuntong hininga si Mr. Harrison at iniligpit ang kanyang tablet. I appreciate your enthusiasm, but delicious food is not enough. Without a proper service level agreement and clear logistic management, this deal is off. Thank you. Habang nangyayari ang tensyon sa sala, mabilis na pumasok si Ella sa kusina at kinuha ang kanyang phone nang mag-vibrate ito sa kanyang bulsa. Tawag mula kay Sophie. Isabella, patawarin. Hindi ka maniniwala sa nangyayari ngayon. Bulalas ni Sophie sa kabilang linya ng telepono. Si Cedric, pumunta sa mansion kanina. May dala siyang Tibetan singing bowl na binili raw niya sa internet para daw sa meditation mo sa Tibet. Halos mahuli ako ni Tita Helen dahil akala niya kausap ko ang assistant mo sa Switzerland. Sinabi ko na lang na may group call ang mga shipping managers para sa audit ng kumpanya. Sophie, hindi ko muna maasikaso Cedric ngayon. Pabulong na nagtatype si Ella habang nakadungaw sa sala. May krisis dito sa amin. Isang malaking kliyente yung papalis na dahil hindi may palawanig ni Leonard ang tungkol sa organic supply chain at logistic compliance. Logistics? Logistics Department ang pinakamalakas mong asset sa Monteverde Shipping Lines, Isabella. Paalala ni Sophie. Iligtas mo na ang negosyo ng lalaking yan. Sige na, ibababa ko na to dahil baka pumasok muli si Cedric sa opisina ko. Itinago ni Ella ang kanyang phone sa bulsa. Huminga siya ng malalim. Hinayos ang kanyang damit at marahang lumabas ng kusina. Bitbit ang isang tray na bagong timpla ng mainit na tsaa. Excuse me, Mr. Harrison? Malumanay, ngunit matatag na sabi ni Ella sa diretsong Ingles habang inilalapag ang tasa ng tsaa sa harap nito. Before you make your final decision, please allow me to clarify our operational structure. Natigilan si Mr. Harrison. Tumingin din sa kanya sina Leonard at Claire nang may matinding gulat sa kanilang mga mukha. Regarding your concern about cross-contamination, patuloy ni Ella na ang boses ay naging formal at puno ng kumpiyansa. We operate under a strict color-coded zoning system. Our raw organic ingredients are processed in an isolated section of the kitchen, utilizing dedicated utensils to prevent any contact with gluten-containing agents. As for our logistics, while we do use a multi-cab for short-distance transport, all food trays are sealed in high-grade thermal insulation containers that maintain a constant temperature of 60 degrees Celsius, fully compliant with international food safety standards. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Harrison. Indeed. And what about your supply chain redundancy? We have a secondary sourcing agreement with 2 organic farms in Benguet. Sagot ni Ella nang walang kaba. In the event of a local supply disruption,
Our backup logistics provider can deliver the required volume within 6 hours. We are prepared to draft a comprehensive service level agreement incorporating these specifications by this afternoon. Napatitig si Mr. Harrison kay Ella bago napangiti ng malawak. Outstanding! That is exactly the level of professionalism I was looking for. What did you say you were again? I am Ella, the administrative assistant here. Kinuha muli ni Mr. Harrison ang kanyang tablet at ibinigay ang kanyang card kay Leonard. Excellent, Mr. Santos. Your assistant has convinced me. Send me the SLA by 5 in the afternoon and we will sign a contract. Have a great day. Nang tuluyang makalabas si Mr. Harrison at sumakay sa kanyang sasakyan, naiwang nakanganga sina Leonard at Claire habang tahimik na nakatitig kay Ella. Sino ka ba talaga, Ella? Seryosong tanong ni Leonard, baka sa labis na pagtataka at paghanga sa kanyang mga mata. Paano mo nalaman na nagawang sabihin ang lahat ng yun? Ano kasi, napanood ko lang yun, katulad sa isang video sa internet noong nakarang araw. Nakayukong palusot ni Ella habang mabilis na nag-iwas ng tingin sa kanila. Ang laki ng tulong mo, Ella. Kung wala ka, baka nawala ang kontrata natin kay Mr. Harrison. Sabi ni Leonard habang nag-aayos ng mga resibo sa mesa. Wala po yun. Masaya ako nakatulong sa negosyo. Nakangiting sagot ni Ella habang nagpupunas ng counter. Sip-sip. Bulong ni Claire habang naglalagay ng nail polish. Nag-English ka lang, kala mo kung sino ka. Claire, magpasalamat ka na lang. Isaway ni Leonard. Dahil sa kanya, may pambayad tayo sa freezer. Ewan ko sa inyo. Padabog na tumayo si Claire at pumasok sa kwarto. Nang mawala si Claire, inabutan ni Leonard si Ella ng tubig. Inumin mo muna to, Ella. Pasensya ka na sa kapatid ko. Okay lang. Sanay na ako sa ugali niya. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Malinawan kasi si Claire. Malaki talaga ang utang na loob ko sa'yo. Kung wala ka, baka nagsara na kami ngayon. Biglang tumunog ang phone ni Ella. Sandali lang Sasagutin ko lang to sa labas. Sige. Mabilis na lumabas si Ella at sinagot ang tawag ni Sophie. Napatawag ka. Isabel, emergency! Si Cedric, talaga nababaliw na. Hysterical na boses ni Sophie. Nagpadala siya ng drone sa Tibet. May camera yung drone para hanapin ka. Sabi ko sa kanya, bawal ang drone dahil makakaabala sa mga sagradong agila. Buti na lang naniwala. Pero nagbanta siyang lilipad papuntang Tibet sa susunod na linggo. Tawa si Ella. Walang magawang lalaki yan, Sophie. Sabi mo, lumipat ako sa Iceland para sa silent retreat. Iceland? Seryoso ka ba? Ang lamig doon. At ano ang itadahilan ko? Reklamo ni Sophie. Sige, kakawan ko ng paraan. Ano nga palang balita dyan? Muntik na kaming mawalan ng kontrata. Bulong ni Ella habang nakatingin sa pinto. Ano? Anong nangyari? Naayos ko naman. Masaya ako rito, Sophie. Aramdam kong totoong pagpapahalaga rito. Nako! Baka iba na yan Sige na, ibababa ko na ito bago mahuli ni Tita Helen. Bye! Itinago ni Ella ang phone at pumasok muli. Samantala, sa labas, pumarada ang motor ni Richard. Palihim siyang pinapasok ni Claire sa garahe para magtago doon. Richard, salamat at tumating ka. Pabulong na sabi ni Claire. Galit si Kuya sa'yo. At lalong lumalaki ang ulo ng katulong dahil sa kontrata namin. Alam mo, Claire, may kakaiba sa katulong na yon. Inis na sabi ni Richard. Pinagmukhaan niya akong tanga sa harap niyo. Kailangan natin siyang mapalayas. Gate ni Claire. Kung hindi siya aalis, baka maagaw niya si Kuya. Mawawalan ako ng karapatan sa bahay. May plano ako. Ngumiti si Richard, sabay labas ng isang mamahaling gintong kwintas. Iwanan mo to sa bag niya. Pagkatapos, pag kunwaring nawawalan ka, kapag nahanap natin ito sa gamit niya, siguradong pulis ang bagsak niya. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Ang talino mo! Gagawin ko ito habang nagluluto si Kuya at habang nasa labas si Ella.
Mabilis na pumasok si Claire. Palihim siyang dumaan sa kwarto ni Ella at nakita ang backpack. Binuksan niya ang zipper, inilagay ang kwintas at mabilis na lumabas na parang walang nangyari. Pagkalipas ng 30 minuto, isang sigaw ang gumising sa bahay. Ang kwintas ko! Nawawala ang kwintas ko! Sigaw ni Claire habang tumatakbo sa sala. Kuya, nawawala ang regalo sa akin ni Richard. Mabilis na lumabas si Leonard sa kusina hawak ang sandok. Ano ba yan, Claire? Bakit ka sumisigaw? Kuya! Ang kwintas ko! Iniwan ko lang sa ibabaw ng tokador bago malingo pero wala na doon. Iyak ni Claire. Pumasok si Richard mula sa gate. Nagkukunwaring kagagaling lang sa labas. Ano nangyayari dito, Claire? Bakit ka umiiyak? Richard! Ang kwintas na binigay mo, nawawala. Sabi ni Claire sabay turo kay Ella. Siya lang naman ang pumasok sa kwarto ko. Kumunot ang noo ni Leonard. Claire, Huwag kang magbintang ng ganyan. Hindi gagawin ni Ella yan. bakit mo siya pinagtatanggol, Leonard? Para malaman ang totoo, isearch natin ang kanyang bag. Kung wala talaga siyang tinatago, papayag siyang buksan to. Wala akong kinukuha. Hindi ako magnanakaw. Kung wala kang kinukuha, bakit tayo mong ipasuri ang bag mo? Hamon ni Claire. Kuya, sige na. Huminga ng malalim si Leonard at tumingin kay Ella. Ella, para matapos na to, okay lang ba? Silipin natin ang kwarto mo. Sige. Para mapatunayan na wala akong tinatago. Pumasok silang lahat sa kwarto. Agad na lumapit si Claire sa backpack niya. Binuksan niya ang unang bulsa at hinugot mula sa loob ang kumikinang na kwintas. Sinasabi ko na nga ba? Ito ang kwintas ko, kuya. Sabihin mo ngayon kung sino nagsisinungaling. Magnanakaw ang katulong na to. Ngumiti si Richard. Ayan ang ebidensya, Leonard. Tatawag ako ng polis para ipakulong ang babaeng to. Napatitig si Ella sa kwintas. Alam niyang patibong to. Ngunit hindi siya natatakot. Hinarap niya si Leonard. Naghihintay ng kanyang reaksyon. Tinitigan ni Leonard ang kwintas. Pagkatapos ay tumingin sa kapatid. Claire, paano mo nalaman na nasa bag ni Ella ang kwintas? Siyempre, dun ko hinanap kasi siya lang naman ang suspect. Sagot ni Claire. Pero hindi mo pa sinisiyasat ang kwarto. Dumiretso ka kaagad sa bag niya. Pansin ni Leonard, may 3 bulsang bag niya. Bakit alam mo agad kung aling bulsang bubuksan? Natigilan si Claire. Nakita kong nakabukas ang bulsa niyan. Hindi nakabukas ang bulsa na yan, Claire. Sarado ang zipper ng hawakan mo kanina. Sabi ni Leonard. At bakit nandito si Richard? Hindi ba pinagbawalan ko na siya? No, napadaan lang ako. Depensa na Richard. Ang mga ibahin ng usapan, ang katulong mga magnanakaw. Hindi magnanakaw si Ella. Mabilis na tumayo si Leonard sa harap niya. Kilala ko siya. At mas kilala kita, Claire. Alam kong galit ka sa kanya dahil kay Mr. Harrison. Pero hindi ko akalaing magagawa mong magtanim ng ebidensya para sirain ang buhay niya. Kuya! Sigaw ni Claire. Kapatid mo ako. Bakit mo mas pinapaniwala ng katulong kaysa sa akin? Dahil ang kapatid ay tinutuwid kung baluktot mag-isip. Sagot ni Leonard. Richard, umalis ka na bago ko tawagin ng mga tanod. At Claire, pumasok ka sa kwarto mo. Pag-uusap tayo mamaya. Umalis sina Claire at Richard. Hinarap ni Leonard si Ella. Bakas ang paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. Salamat sa tiwala. Bulong ni Ella. Umiiyak si Claire sa sofa habang nakayuko. Katabi niya si Leonard na may seryosong mukha. Pumasok si Ella galing sa kusina. Dala ang 2 baso ng malamig na tubig at inilapag ito sa lamesa. Inamin mo muna to, Claire. Mahinahong sabi ni Ella. Hindi gumalaw si Claire. Tumingin lang siya sa baso bago tumingala kay Ella na puno ng luha at galit ang mga mata. Bakit kailangan mo pang maging mabait sa akin? Pagkatapos sa ginawa ko, dapat galit ka. Bumuntong hininga si Leonard. Claire, gusto kong marinig mula sa sarili mong bibig. Bakit mo ginawa yon? Bakit nakipagsabotan ka kay Richard?
Naiingit ako. Sigaw ni Claire. Mula nang dumating si Ella rito, siya na lang ang napapansin mo, kuya. Ang galing niya sa lahat ng bagay, samantalang ako mukhang walang silbi sa sarili nating bahay. At si Richard, bakit kailangan mo maging kasabot na lalaking yun? Galit din si Richard sa kanya. Nung tinanggihan mo yung karne niya, pinuntahan niya ako. Sinabi niyang kailangan mapalaya si Ella para bumalik dati ang lahat. At naniwala ko sa udyok niya. Gusto kong ako lang ulit ang pinakikinggan mo, kuya. Kaya tinulungan ko si Richard ang ilagay ang kwintas sa bag. Napaatras si Leonard. Halatang nasaktan sa narinig. Claire, kapatid kita. Lahat ng paghihirap ko rito sa kusina ay para sa pag-aaral mo. Pero hindi ko akalaing hahantong ka sa ganito. Ang manira ng buhay at reputasyon ng iba dahil lang sa inggit. Sorry, kuya. Ella. Sorry. Iyak ni Claire habang humahawak sa kamay nito. Nabulag ako sa galit at inggit dahil pakiramdam ko inaagaw mo sa akin ng kuya ko. Sorry. Ngumiti si Ella. Marahang tinapik ang kamay ni Claire. Pinapatawad na kita, Claire. Ang mahalaga ay nalaman natin ang katotohanan bago lumala ang lahat na to. Sana lang ay maging aral ito sa iyo na hindi kailanman nakukuha sa masamang paraan ng respeto ng kapwa. Pangako. Ella, hindi ko na ito uulitin. Tumango si Claire habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Dahil sa pagod at bigat ng dibdib, nagpaalam si Claire na papasok muna sa kanyang silid. Naiwang magkatabi na Leonard at Ella sa sala. Napatingin si Leonard kay Ella, puno ng hiya at paghanga ang kanyang mga mata. Napakalawak ng puso mo, Ella. Pagkatapos ng ginawa niya, nagawa mo pa siyang patawarin ng ganun kadali. Bulong ni Leonard. Kapag may bitbit kang galit sa puso mo, ikaw lang din ang mahihirapan. Sagot ni Ella, sabay ngiti. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Sandali lang sasagutin ko lang muna to sa labas. Sige, mag-usap tayo pabalik mo. Mabilis na lumabas si Ella sa bakuran at sinagot ang tawag ni Sophie. Bakas ang matinding panik sa boses ng kanyang kaibigan. Isabella! Emergency! Kailangan mo nang bumalik sa mansion ngayon din! Bungad din Sophie. Bakit? Ano nangyari dyan? Kabado ring tanong ni Ella habang pabulong na nagsasalita. Si Tita Helen, naisip niyang isama ang Santos Home Kitchen sa VIP guest para sa Grand Gala bukas. Paliwanag ni Sophie. At si Cedric ang nag-aasikaso nito. Nalaman ng investigator niya na may tinutulungan kang lalaki rito. Plano nilang ipahiya si Leonard sa harap ng lahat. Bakit naman nila gagawin yun? Sa inosentang tao? Galit na tanong ni Ella. Dahil selos si Cedric. At kapag hindi ka sumipot sa gala, ang board ay magpapasya na i-void ang veto power mo sa kumpanya. Meron ka na lang 24 na oras, Isabella. Kailangan mo magpakita. Natigilan si Ella. Dumating na ang oras na kinakatakutan niya. Kailangan na niyang iwan ang simpleng buhay na sinimulan niyang mahalin. Sige, Sophie. Ihanda mo lahat ng kailangan ko. Babalik ako rin mamayang gabi. Thanks goodness. Magpapadala ba ako ng sasakyan para sunduin ka? Huwag. Sasakay ako sa pampublikong bus. Ayaw kong may makakita sa akin na may kasamang bodyguards dito. Sagot na Ella bago tuloy ang ibaba ang telepono. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa langit. Ang gintong hawla ay muling bubukas para sa kanya. At ngayon, may maiiwan na siyang malaking bahagi ng kanyang puso sa maliit na kusinang ito. Pumasok siya muli sa bahay at naabutan niya si Leonard na tahimik na nakatayo sa tabi ng pintuan ng kusina. May hawak na basahan. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Ella, may problema ba? Bakit parang umiiyak ka? Tanong ni Leonard habang lumalapit sa kanya. Pinilit ni Ella ng umiti kahit na nanginginig ang kanyang boses. Leonard, kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko nang bumalik sa probinsya. Natigilan si Leonard. Umalis? Bakit? Dahil ba sa nangyari kay Claire?
Ella, humingi na siya ng tawad at hindi ko hahayaan na maulit pa yun. Hindi yun dahil doon. Iling ni Ella habang pinipigilan ng kanyang mga luha. May biglaang emergency kasi sa pamilya ko sa Leyte. Kailangan kong umuwi agad dahil kailangan nila ako doon. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito. Humigpit ang hawak ni Leonard sa kanyang mga balikat. Tumingin ito ng napakatapat sa kanyang mga mata. Ella, huwag ka namang umalis ng ganun kabilis. Alam ko na maikli pa lang ang panahon na nagkasama tayo rito sa kusina. Pero sa bawat araw na nandito ka, gumana at sumaya ang buhay ko. Hindi lang dahil sa tulong mo sa catering, kundi dahil sa mismong presensya mo. Leonard, Ella, pakinggan mo ako. seryosong sabi ni Leonard habang mas lumalapit sa kanya. Hindi ko alam kung anong misteryong meron sa'yo. Alam ko na hindi ka basta ordinaryong kasambahay dahil sa talino mo. Pero hindi mahalaga sa akin kung sino ka man o kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga yung nararamdaman ko para sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Ella. Naramdaman niya ang init ng mga palad ni Leonard sa kanyang balikat. Ella, mahal kita. Gusto kong manatili ka rito sa piling ko. Hindi bilang katulong, kundi bilang katuwang at kasama ko sa buhay. Sabi natin bubuoy ng lahat ng pangarap natin. Tapat na pag-amin ni Leonard, tuluyang pumatak ang luha sa mga mata ni Ella habang pilit niyang tinatakpan ang matinding lungkot na kanyang nararamdaman sa sandaling yun. Malamig ang hangin ng madaling araw nang magising si Leonard. Tumayo siya mula sa kanyang kama at dumiretso sa kwarto ni Ella sa tabi ng kusina. Plano niyang ipagluto ito ng mainit na almusal. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Ella, gising ka na ba? Gagawa ko ng mainit na kape. Walang sumagot mula sa loob. Dahan-dahang pinaliko ni Leonard ang hawakan ng pinto at nalamang bukas ito. Pagpasok niya, bumigat ang kanyang dibdib. Malinis ang higaan at nakaayos ang mga unan. Wala na ang backpack sa sulok ng kabinet. Wala na rin ang kanyang mga simpleng damit. Ang tanging natira sa ibabaw ng lamisita ay isang nakatuping papel. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan gamit ang nanginginig ng mga daliri. Leonard, Basa niya. pasensya ka na kung umalis ako nang walang paalam. Kailangan ko pong umuwi agad sa Leyte dahil may biglang emergency ang aking pamilya doon. Maraming salamat sa kabaitan mo, kay Claire, at sa tiwala ninyo sa maikling panahon. Hindi ko kayo malilimutan. Mag-ingat kayo palagi. Nanghina ang mga tuhod ni Leonard. Naupo siya sa gilid ng kama habang mahigpit na hawak ang papel. Bakit ko umalis ng ganun kabilis, Ella? Hindi ko man lang nasabi sa'yo yung kung gaano ko kalaga sa buhay ko bago ka tuluyang nawala. Pamasok si Claire sa kusina habang humihikab. Agad siyang natigilan nang makita ang kanyang kuya na nakatulala sa higaan ni Ella. Lumapit siya at nakita ang papel na hawak nito. Kuya? Mahinang tawag ni Claire. Umalis na ba si Ella? Tumango si Leonard nang walang kibo. Oo, Claire. Wala na siya rito. Bago siyang umalis ang hindi natin namamalayan. Niyakap ni Claire ang kanyang kuya. Pasensya ka na talaga, kuya. Kung hindi dahil sa mga kasalanan ko, baka hindi siya nagmadaling umuwi sa kanila. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Hindi mo kasalanan, Claire. Tugon ni Leonard. May emergency raw sa pamilya niya. Pero, masakit lang na hindi ko man lang siya naihatid bago siya bumiyahe. Napakabait ni Ella. Alam kong maiintindihan niya ang sitwasyon. At alam ko rin, babalik siya kapag maayos ng lahat. Samantala, sa loob ng isang napakalaking closet sa marangyang mansyon ng mga Monteverde, nakatayo si Isabela habang sinusuklay ni Sophie ang kanyang buhok. Nakaayos na siya at suot ang silk robe. Grabe ka, Isabela! Halos mahimatay ako sa gulat na makita kitang pumasok kagabi. Uwi ka ni Sophie habang naglalagay ng mga hairpin. Tingnan mo nga ang mga kamay mo.
May kaunting kalyo na dahil sa pagbabalat ng mga gulay. Natawa si Isabela. Huwag ka mag-alala, Sophie. Masaya ako sa naging karanasan ko doon. Mas nakilala ko ang sarili ko na walang pera. Nakatagpo ako ng mga totoong tao na nagpapahalaga sa akin bilang simpleng babae. Nako! Si Leonard ba yan? Assert ni Sophie. Pero seryoso? May problema ka. Nalaman ni Cedric at tungkol kay Leonard. Nagselo siya ng matindi. Kaya gumawa siya ng paraan upang gamitin ang kumpanya niyo para magpadala ng imbitasyon. Imbitasyon? Para saan? Para sa Grand Gala bukas. Plano ni Cedric na papuntahin sila rito upang ipahiya si Leonard sa harap ng lahat. Gusto niyang ipakita na ang isang hamak na may-ari ng catering ay walang karapatang lumapit sa iyo. Bumukas ang pinto at pumasok si Helen na may hawak na tasa ng tsaa. Isabella, my dear! Ang ganda ng kutis mo! Epektibong meditation sa Tibet! By the way, si Cedric ay napaka-sweet. Siya ang nagasikaso ng VIP list. May inimbita siya mga bisita mula sa maliit na catering. Tumingin si Isabela kay Sophie bago hinarap ang tiyahin ng may malamig ng ngiti. Talaga, tita? Sabihin mo kay Cedric, excited ako makita ang inihanda niyang palabas. Oh, I will tell him. Siguradong matutuwa yun. Sabi ni Helen bago lumabas. Nang masigurong wala na si Helen, humarap si Isabela kay Sophie. Sophie, ayusin mo ang seating arrangement ni Leonard. Gusto ko sa VIP table sila ilalagay. At siguraduhin mo walang makakaalam ng totoong pagkatao ko hanggang bukas ng gabi. Kapitan, madam, susundin ko lahat ng utos mo. Sagot ni Sophie. Kinahaponan sa garahe ng pamilya Santos, abala si Leonard sa pag-aayos ng mga tray nang biglang huminto ang motorsiklo ng courier sa tapat ng gate. Isang lalaki ang bumaba na may bitbit na gintong sobre mula sa Monteverde Shipping Lines. Magandang hapon po. Para kay Mr. Leonard Santos at Miss Claire Santos. Bati ng courier. Lumapit si Leonard at tinanggap ang sobre. Salamat po. Pero wala naman kaming inaasahang package. Isang opisyal po yan para sa Galda ng Monteverde bukas. Sagot ng courier bago umalis. Lumabas si Claire nang marinig ang usapan. Kuya, ano yan? Ang ganda ng sobre, kulay ginto. Binuksan ni Leonard yung sobre at binasa ang nakasulat. Monteverde Shipping Lines? Bakit tayo niimbitahan ng ganung kalaking kumpanya? Bumusina ang sasakyan ni Richard sa tapat ng gate. Lumabas ito na may hawak din katulad ng gintong sobre. Oh, Leonard! Nakatanggap din pala kayo niyan? Tawa ni Richard. Huwag niyong pangaraping pumunta. Nakatanggap kami niyan dahil malaking supplier kami. Pero kayo, nagkamali lang ang system. Richard, umalis ka na nga rito. Inis na sigaw ni Claire. Wala ka talagang ibang ginawa kundi mang maliit sa kapwa. Nasasabi lang naman ako ng totoo. Para sa mga totoong mayayaman yan. Kapag pumunta kayo ron, magmumukha kayong basura. Lalo ka na, Leonard. Huwag kang pupunta kung ayaw mong mapahiya. Umalis si Richard habang tumatawa ng malakas. Tinitigan ni Leonard ang hawak na imbitasyon. Hindi tayo pupunta, Claire. Tama si Richard. Hindi tayo nababagay sa mundong ganyan. At wala akong gana dahil wala si Ella rito. Kuya, pakinggan mo ako. Seryosong sabi ni Claire habang hinahawakan ang kamay ng kapatid. Kailangan natin pumunta sa gala na to. Naalala mo ba nung niligtas tayo ni Ella kay Mr. Harrison? Ang galing niya sa logistics at shipping. Huwag natin sayangin ang pagkakataong ito. Malay mo, makakuha tayo ng maraming client. Natigilan si Leonard. Napagtanto niyang may punto ang sinasabi ng kapatid. Sige, pupunta tayo, Claire. Para kay Ella. Napakalaki at napakarangya ng ballroom ng 5-star hotel kung saan kinanap ang Grand Gala ng Monteverde Shipping Lines ngayong gabi. Kumikinang ang mga dambuhalang kristal ng chandelier sa kisame habang ang mga tugtog ng biolin ay marahang umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng paligid.
Nagsasayawan, nagtatawanan at nag-uusap ang mga pinakamayayamang negosyante, politiko at sikat na personalidad sa bansa na lahat ay nakasuot ng mga mamahaling kasuotan. Bakas sa kanilang mga kilos ang karangyaan ng buhay na hindi kailanman naging pamilyar sa mga simpleng mamamayan. Ang bawat dekorasyon ay nagpapakita ng labis na kapangyarihan ng pamilyang Monteverde sa buong bansa ngayon. Narito ang rurok ng tagumpay at kayamanan ng isang imperyo. Pumasok si Leonard at Claire sa pintuan ng ballroom. Nakasuot si Leonard ang isang simpleng itim na planchadong Amerikana na hiniram pa niya sa kanyang tito, habang si Claire naman ay nakasimpleng asul na bestida na binili nila sa mall noong isang araw. Bakas ang kaba sa kanilang mga mukha habang nakatayo sa gilid ng malaking bulwagan. Pakiramdam nila ay naliligaw sila sa gitna ng mga taong lubhang mayayaman at makapangyarihan. Tumingin si Leonard sa kanyang luma ngunit malinis na sapatos. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Kuya, sigurado ka ba na tamang pinuntahan natin? Bulong ni Claire habang nakahawak ng mahigpit sa braso ng kuya. Tingnan mo sila. Mukhang milyon-milyon ang halaga ng mga alahas sa suot nila. Baka mamaya ay ulihin tayo ng mga gwardya rito. Huwag ka matakot, Claire. Tapik ni Leonard sa kamay ng kapatid. May opisyal na imbitasyon tayo mula sa malaking kumpanya. Kaya naman, Jack na may karapatan tayong pumasok at manatili rito na walang anuman takot sa ating puso. Oh, tingnan mo nga naman kung sinong napadpad dito ngayon. Isang mayabang na boses ang sumulubong sa kanila mula sa likod. Umarap si Leonard at nakita si Richard na nakasuot ng makintab na tuxedo. Kasama si Cedric na may hawak na baso ng mamahaling champagne. May nakakalokong ngisi sa mga labi ng dalawa habang nakatingin sa kanila. Sabi ko na nga ba pupunta talaga kayo. Tawad ni Richard sabay turo sa simpleng Amerikana ni Leonard. Hoy Leonard, saan mo ba iniram yung suot mo? Mukhang galing pa yun sa nakarang dekada at hindi nabawagi sa maraming lugar na to. Richard, huwag mo kaming simulan ngayon. Pumunta kami rito dahil may opisyal kaming imbitasyon. Imbitasyon? Tumawa si Cedric ng malakas. Sapat na para humarap ang ilang malapit na bisita sa kanila. Ako nagasikaso ng VIP list na yan. Taga-kusina. Pinadalan ko kayo niyan para makita nyo kung gaano kalayo ang agwat ng mundo namin sa mababang mundo nyo. Akala nyo ba makakaupo kayo sa mga lamesa rito? Ang mga katulad nyo, dapat dulang sa kusina sa likod naghuhugas ng mga basang plato dahil hampas lupa lamang kayo sa paningin ng mga mayayamang tao na narito. Pasensya na pero sino ka ba? At kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na nga lang. Malamig na sabi ni Leonard habang hinahawakan ng balikat ng takot na si Claire. Hindi mo ako kilala? Ako lang naman si Cedric, ang mapapangasawa ni Isabella. Takang-taka si Leonard sa mga sinasabi ni Cedric. Hindi niya kilalang binata at wala siyang idea kung ano bang mga sinasabi nito. Excuse me, gentlemen? Singit ng isang boses. Lumapit si Sophie na nakasuot ng eleganteng pulang gown. May hawak siyang isang makapal na tablet habang nakataas ang kanyang mga kilay sa dalawang mayabang na lalaki sa harap. Sir Cedric, may problema ba rito? Ang mga gwardya ay nasa ilalim ng utos ng pamilya Monteverde, hindi sa'yo. Kaya kung maaari, huwag ka magdesisyon para sa seguridad ng buong kumpanya. Sophie, ang mga taong ito ay mga hampas lupa. Sila ang may-ari ng maliit na catering. Hindi sila dapat narito sa loob. Sila po ay opisyal na mga bisita ng pamilya Monteverde, Sir Cedric. Pero ako ang nag-imbita sa kanila. Ikaw ang nag-imbita? Anong ibig mong sabihin? Mr. Leonard Santos and Miss Claire Santos, please follow me. Kayo po ay nakatalaga sa table 1, ang pangunahing VIP table sa harap mismo ng ating stage. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Richard. Table 1? Bakit sila naroon habang kami nasa table 5? Sa likod? Dahil dun kayo nababagay, sir. Sagot ni Sophie, sabay talikod. Sir Leonard, Miss Claire, halina po kayo. Sumunod sina Leonard at Claire.
Ang dalawang mayabang na lalaki naman ay naiwang nakanganga at matindi ang galit. Nang makaupo sila sa table 1 na puno ng mga pilak na kubyertos at mga magagandang bulaklak, lalong kinabahan si Claire sa kanilang upuan. Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa ballroom at isang maliwanag na spotlight ang nakatutok sa gitna ng stage. Lumabas ang isang formal na tagapagsalita na may hawak na mikropono. Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Anniversary Gala of Monteverde Shipping Lines. Ngayong gabi, bago natin simulan ang hapunan, nais naming ipakilala ang nag-iisang tagapagmana at ang bagong chairperson ng kumpanya. Please welcome Miss Isabela Monteverde. Napuno ng malakas na palakpakan ng buong bulwagan mula sa likod ng stage. Dahan-dahan lumakad ang isang napakagandang babae na nakasuot ng isang mamahaling puting gown na puno ng mga kumikinang na kristal at may suot ng magandang diamond earrings. Nalaki ang mga mata ni Leonard. "Hello?" Bulong niya, hindi makapaniwala. Tumingin si Isabela sa kanya, ngumiti ng matamis at ang salita sa mikropono. "Salamat sa pagdalo. Nagpanggap akong katulong para makita ang katotohanan. At ngayong gabi, formal kong kinakansila lahat ng shipping permits ng kumpanya ni Richard at tinatanggihan ko ang merger ni Cedric." Umalis ang dalawa sa bulwagan sa tindi ng kanilang kahihiyan. Bumaba si Isabela sa stage, naglakad patungo kay Leonard at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Mahal kita, Leonard. Ano man ang estado mo." "Mahalin kita, Ella," sagot ni Leonard. Niyakap siya ni Isabela sa harap ng mga board members. Nangako siya na itatayo ang pangarap nitong gourmet restaurant. Dito nagsimula ang kanilang tapat na pagmamahalan, puno ng pag-asa, saya at matamis na bagong simula. The end. Kung umabot po kayo hanggang dulo, maraming salamat. Humihingi rin po ako ng kaunting suporta para lumago pa po ang ating channel. Mag-iwan po kayo ng komento, ilike ang video at kung hindi pa nagsusubscribe, please pakipindot na po ang subscribe button at notification bell para palagi kayong updated sa mga bago nating upload. Maraming salamat po muli and hanggang sa susunod na upload.